nangyari sa sa isda ni Kordapia na durot-durot. Pagkagaling na nagprito. Ito na pala guys ang kinalabasan ng piniritong samarar o danggit ang tawag dito guys. Nagdunot-dunot na siya. Nakala mo para na siyang kinunot na isda. Ayun, iwan bakit dumikit siya sa kawali. Siguro kulang sa mantika or kinulang siguro sa asin. Pero natikman ko naman ay sakto lang naman ang nasa. Magtaka ka na nga lang at bakit ganun ang nangyari sa isdang pinirito. At nga pala gutom na gutom ang aking anak at wala pa yung nakapag-almusal. Ito nga yung pagkain ko, di ko nga naubos. Mag-ingat ka. Matinik ka ma? Natural, may tinik yan. Matinik ba? Matinik o hindi? Matinik, may tinik. Nakita mo na nga. Matinik nga katulad ng bangos. Ha? Malalayan. Pag natinik ka niyan, iyak ka dyan. Gatas na lang kainin mo bunso. Kaya, anin mo, piliin mo. Masarap po, malamig na tubig. Ayan o. Na lang kung may tinik. Tanggalin mo. Yan o, ganyanin mo lang yan. O, doon ka kumakain sa liwanag. Sabi mo matinik. Tinik yan ga. Siyempre tatanggalin mo yan ang tinik. Wala, hindi ang bangus. Ang bangus yung matinik. Ayaw ko. Sabi mo matinik. Hindi, ito o, tatanggalin lang yan o. Kartihan mo, Jing. Ha? Ayan o, anong gusto mo kakain ka ng walang ano? Ayan, hindi naman yan matinik yan. O. Tanggalin mo talaga ang tinik. Walang isdang walang tinik. Saan ka nakakita ng isdang walang tinik? Sapsap. Sapsap, may tinik ka ng mga katawan yan. Katawan yan, hindi yung buong katawan. Mga tuwiran ka pa. Talaga yung tinik ng sapsap eh. Kinunot na nga yan ya. Ilan lang ang tinik ng sapsap kaya? Oo nga, yung gitna man nun. Yung bukog. Yan nga ang natinik sa timusali nun. Dugo-dugo nga ang lalamunan yan. Eh grabe naman yung pagkaano niyan. Nilunok niya kasi. Ganun lang naman yung ano niya. Tinikan siya. Bangus talaga ang ano. At meron din pala guys na kumakain sa labas ang aking mga kapatid at mga pamangkin. At dito rin pala sila tumatambay at nagtatambay sa tanghali dahil mainit po sa kanilang bahay. Kaya po pag ganitong oras, 12 or 1 to 3 p.m. ay nandito yan sila sa taas. Diyan po ang aming tambayan at pahingahan. Yun nga po yung mamimiss po talaga namin ng ganitong banding kasi po ay paalisin na rin kami ng kinertikira naming lupa at nakakalungkot ng isipin dahil marami pong memories na nangyari dito sa amin habang kami nakatira dito. Ang daming mga alaalang magaganda, subalit iiwanan din namin dahil hindi naman po sa atin sariling lupa at naghahanap na pala kami ng bagong matitirahan. Pag ito na guys, ganito ang setup o charis. Halabas lang, di ba? Ayan ang view. Ito po ang ganap ng pangyayari sa isda kaya kung bakit siya nagkadunot-dunot, nagkadurog-durog guys. Pinakita ko sa inyo, ito ay nilagay pala ng kapatid ko na hindi pa masyadong mainit ang mantika kaya bago niya nilagay ang isda. Kaya kayo mga mare, kapag magpeprito kayo, huwag niyo po munang nilalagay ang isda nang hindi pa po mainit na mainit ang mantika dahil po may posibilidad na didikit po talaga ang isda sa kawali. Lalong-lalo na't hindi pa siya mainit. Kaya yun, naging kinunot ang aming pritong isda. Nahirapan nga pala mga mare ang aking kapatid dyan sa pagbaligtad ng isdang luto na at nag-brown na rin ang ilalim. Ang problema, dumikit nga siya. Kaya ayan, naiwan ang balat sa kawali. Ang daming tawa ko kasi nga pumupitik yung mantika dahil siguro sa ano ang mantika pa natin or hindi pa siya talagang nawawala yung init niya dahil mataas yung pagkagawa ng kalan. Buhay ng Pinoy, sabog. Anong oras na? May asin yan, iodized salt. Salamat sa walang sawang panunod. Thank you. Bye-bye. Sa ulitin.